my loves, in today's reading, we will going to have love reading situation with message from your person. So, bago tayo mag-start, I would like to invite you to follow our other social media platform like IG account. And if you feel resonated with my energy, meron tayong mga crafts na available sa ating one and only Shopee shop. Nandiyan po ang link sa ating description box. Okay, so let's see the energy first. Enchantment. Oh my gosh. So, my loves, it is clearly na dito, I hear na there are some situation na kung saan merong maybe ikaw ay involved sa isang separation, situationship or relationship. And masasabi natin ito ay alam niyo yung Romeo and Juliet vibe. I also hear na dito kasi, kumbaga, nagmamahalan talaga kayo at merong humahad lang sa inyong pagmamahalan. Maganda eh. Maganda yung energy dito. Nandun ang adornment, nandun ang admiration, nandun yung pure love. Pero dito kasi sa energy natin dito, masasabi nating merong taong it's either may nakikialam sa inyo or mayroong gustong mag-save sa'yo mula dito sa situation na to. Minsan kasi may mga pagkakataon na parang tingin natin ini-interrupt or nakikisali ang isang tao o ilang tao sa ating relationship dahil hadlang sila dito. Pero kumbaga, ang reason nila, minsan ang katwiran nila ay para ma-save lamang yung mga taong involved dito doon sa kanilang situation or relationship. Pero dito kasi, meron ditong ready to explode. I hear na some of you ay hindi pa aware dito sa intervention sa pakikialam ng ibang tao. Maaaring one of you or ikaw or yung person mo ay sabihin nating naiimpluwensyahan ng tao sa kanyang paligid para maapektuhan or sabihin natin maging malabo itong situation dito, yung relationship dito. And sabihin natin, isa yon dito sa future reading natin na maaaring iyon ay ma-expose. Okay? Maaaring ito ay mag-expose sa'yo or malaman mo, may magpaalam sa'yo na may mga taong involved na nagiging sanhi ng pagkalabo ng isang relationship. Okay? And if you are single, I also hear na sabihin natin, pag kasi diba, dito sa pressure cooker natin, I hear na kung ikaw ay single, merong taong umentrada sa inyong relationship or situationship sa person mo, maaaring inagaw sa'yo or humadlang sa'yo. Yung kung halimbawa, hindi pa kayo nagiging kayo talaga. I hear na parang, kumbaga, andun ka sa point ng anger. Okay? Kasi may taong umagaw sa person mo, may taong nangialam kung bakit itong person mo ay, sabihin natin, umatras or bigla ka nalang tinalikuran. I also feel na nandun ka sa anger, nasa state ka ng anger, or may tendency ito ang maramdaman mo kung hindi mo pa to alam. Let's see more clarifier for this. Tingnan natin kung ito nga ba ay kumbaga magkakos sa'yo ng madness or anger. Pwede din na itong mga taong to, kasi parang ang idudulot ng intervention na to, ng pangkikialam na to is away, galit. Alam nyo yun? And I also hear na dito, sa hadlang, but ito kasi yung parang lumilito sa energy na to kasi katabi niya yung love card natin. Kumbaga, dito, may tendency may mga humahadlang, pero meron ding mga, sabihin nating, hindi gusto yung paghadlang na yon. That's why nandito yung ready to explode. Okay? Masasabi natin may mga taong pabor sa relationship ninyong dalawa, pero may mga taong hindi pabor. Okay? So, dito, huwag ka mag-alala, my loves, because nandito yung sabihin nating victory with the Chariot card.
kung meron mang mga humahadlang, and ngayon isabihin natin nag-cause yan ng separation, spirits wants you to know na have patience, my love. Kasi hindi naman nawawala yung feelings nung person mo. Or kung ikaw din, kung nandun pa rin yung feelings mo sa person mo. Kasi sabihin natin ito ay hinadlangan, pero temporarily. Bakit? Kasi lumitaw dito yung ating Chariot card, which is overcoming obstacles card, which is the card for victory. Kumbaga lumitaw dito sa ating love card. Kung makikita ninyo, ayan, lumitaw siya sa ating love card, lumitaw siya sa ating sabihin natin adornment card. And dito naman sa ating intervention card, alam mo, yung mga taong to, marirealize nila na sabihin natin hindi sila kailangan makialam sa connection na nakatadhana para sa kanila. Dito, my loves, I hear na may mga blessings na darating, lots of abundance, and makikita mo yon, my loves, or marirealize yon ng mga taong humadlang once na itong mga abundance and blessings na to ay sabihin natin dumating sa'yo. Marirealize ng mga taong yon na parang kumbaga isa kang malaking kawalan, or sabihin natin isa kang malaking blessings na ipinagkait nila dito sa person mo. Okay? Parang yun ang marirealize nila na parang halimbawa merong alam nilang nagkakadevelopan pero humadlang sila doon. Okay? Parang kumbaga sabihin natin may magkarelasyon pero wala silang ginawa kung hindi impluwensyahan yung kaibigan nila, yung kapatid nila, kapamilya nila o kamag-anak nila para lumayo ang loob sa'yo. And one time dumating na parang halimbawa ikaw, sige, minanage mo sarili mo, yung abundance mo, nag-focus ka sa goal, and then dumating yung time na marirealize nila na kumbaga blessing ka na sana ng person mo pero humadlang sila. Yun ang marirealize, my loves, ng mga taong humadlang or humahadlang doon sa inyong relationship. So most of you are sabihin natin nandun sa part na kung saan in separation with their love, with their person, dahil sa mga taong nangingialam sa kanilang relationship. Pero huwag kayong mag-alala dahil nga nandyan yung sabihin nating victory. Malalagpasan nyo din yan, my loves. And yun nga, isa sa mga marirealize na mga taong to, ikaw ay malaking kawalan sa person mo. At kumbaga, pinagkait nila yung blessing na yon sa person mo dahil sa sarili nilang interest, dahil sa pagiging immature nila, pwede na rin dahil sa pagiging selfish nila. Masyado silang possessive sa person mo. May iba kasi, my loves, lalo na sa mga kaibigan, pag alam nilang blessing ang person nila sa isang tao, para bang hindi nila matanggap na blessed yung kanilang kaibigan with their love life. Kaya kuminsan ino-influensyahan nila or dinidismaya nila, dinidiscourage nila na ma-in love, ma-develop sa kanilang kung relasyon. Alam niyo yon, may mga ganong kaibigan. Pero sa mga ganon, hindi may iwasan yun, my loves. Kasi nandun yun sa person mo kung makikinig sila. Ang painful sa part na yun, kung yung person mo magpapadala sa influences. Sila yung mga tipo ng tao na kumbaga madaling ma-manipulate at hindi love life ang kanilang priority. Okay? So, kuminsan, nandun din na yung kumbaga yung factor na yun, nasa person mo din kung papa-influensya sila dito sa mga umi-involve sa kanilang relationship. And dito, my loves, so yun ay para sa if ever na in separation part, patience, my loves. Pero dito lumitaw din, if you are single, my love, singles, or yung hindi talaga nagtuloy yung kanilang relationship dito sa kanilang person na sabihin natin nahadlangan ng pwedeng third party, or sabihin natin may bumalik na ex, kasi others involved dito So if you are single, my loves, patience. Sabihin natin, keep building on yourself.
Focus on yourself. Huwag kang masyadong ma-pressure na baka wala nang dumating sa'yo na katulad niya. Okay? Huwag kang masyadong ma-pressure. Basta kailangan maging committed ka and dedicated ka. Magkaroon ka ng concentration and focus sa sarili mo. Magkaroon ka ng patience na meron pang true love na darating sa'yo. And I also hear if you are in relationship, my loves, since na nandito tayo sa others involved na to, ito din ay pwede i-consider na third party. And itong third party na to may tendency na mas may edad doon sa kinai-involve ng person mo. May tendency na ito ay mas may edad, mas may kaya, mas independent and wealthy na maiko-consider, or pwedeng sabihin natin sa tingin ng person mo ito ay mas successful. Pwedeng ganon sa tingin. Basta dito, pwede ang involved na to, kung ito man ay third party sa inyong relationship, pwedeng ito ay mas mapera. Kasi may iba pag may third party involved na parang habol lang ay pera. Ito, mas mapera yung involved dito. And my loves, kung iyon man ay makakaapekto ng away sa inyo, my loves, spirits wants you to focus and be more commitment sa iyong goal and sa iyong, sabihin natin, magpaka-hard work ka, my loves. Huwag kang masyadong, kasi may iba, nawawalan ng gana sa buhay. So dito, spirits wants you to focus on your hard work and concentration when it comes to your employment and business. If ever lang, my loves, na ikaw yung isa sa mga involved or in relationship sa ganitong klase ng situation. So let's see more clarifiers about this. Ito ba? Tingnan natin, my loves. Surprise. Oo nga, my loves. Nandito kasi yung ready to explode. So, may tendency, my loves, na darating pa lang to, masusurprise ka, or ikagugulat mo to. Maaari din, my loves, na paparating pa lang yung news na to. You may be about to be surprised. Kasi dito, ready to explode eh. Imagine nyo lang sa pressure cooker, my loves, diba? Pag ganong sabihin natin, alam niyo yung gustong-gusto nang kumawala ng usok. Pay attention to, oh my gosh. So, my loves, if ever, so ito ay here na para to sa mga sinabi ko kanina in relationship or singles pa lang, na sabihin natin nandun pa lang sa in situationship. Pay attention to red flags. Know the warning signs of what an unhealthy connection looks like. My loves, dito is I strongly feel na in relationship na merong nag-intervene na ibang tao, my loves. So dito, mako-confirm na talagang merong others involved, may ibang involved talaga dito. If may red flags kayong napapansin, or sabihin natin starting today na naririnig mo to, meron nga ba? May mga red flags ka bang napapansin? Kasi kung hindi mo nakikita yung mga red flags na yon, ikagugulat mo talaga itong mababalitaan mo to. Okay? Ikagugulat mo talaga itong mga mababalitaan mo to. So let's see naman, message from your person. Do you even care, my loves? Do you even care? Pwede ngang ang tingin ng person mo, may mga red flags kang hindi napapansin. I am addicted to you. I'm ready. I'm in so much pain. Okay, my loves, maaaring ito yung mga pwede mong marinig. You are wrong. Pwedeng I am in so much in pain. Maaaring, my loves, itong person mo, nagsa-self-pity siya, kaya niya sasabihin na gawa niya ang mga bagay na to. Pero dito confirmation, my loves, kasi na if ever kung ano maging decision mo, para ang mangyayari, okay lang sa kanya. Hindi naman okay, pero yung parang papayag siya.
because of this. Parang pwede niya sabihin na nasasaktan din siya sa mga nangyayari. Pero parang kumbaga, kung ano ang decision mo, dahil alam niyang nagkamali siya. Kung ano ang decision mo, dahil alam niya na nagkamali siya. And dito kasi sa you are wrong, maaaring sa una ay ide-deny niya ang mga bagay na yun. Pero my loves, dito kasi, dito sa addicted na to, pwede nating masabi na ito dito sa card yan ng others involved eh. So maaaring siya ay na-tempt, talagang na-attract doon sa involved na to, sa nag-intervene ng connection ninyo. Pwedeng sabihin natin indulge siya or hook pa siya dito sa person na to, kaya siya itong card na to ay nandito sa intervening or others involved. Pero my loves, dito kasi pwede kang i-manipulate dito kasi if ever kung ano man yung maging decision mo, tatanggapin niya. Parang kumbaga, sige, sasabihin niya na nasasaktan siya sa mga nangyayari, pero alam niyo yung parang hindi man lang siya mag-e-effort na ayusin yun or mag-e-effort na mag-sorry. Parang tatanggapin na lang niya dahil siya ay nasabihin nating nasasaktan dahil sa mga mangyayari. Pero alam niyo yun, my loves, yung vibe na parang pabor din sa kanya kung ano yung mangyayari. Look, pwede kanyang sabihin na wala kang pakialam sa kanya, kaya niya nagawa yun. Pwedeng sabihin natin yan, my loves. Pero angels wants you to know, eto, ngayon pa lang ina-advise ka na pay attention to red flags. Pwedeng ilan din to, yung mga mindset ng partner, ng person mo ay i-project sa'yo, kaya dapat alam mo kung ano doon ang katotohanan at hindi. Okay. So dito, kumbaga, pwedeng i-deny pa niya to, my loves. Pwedeng i-deny niya to, at dito kasi, pwede niyang sabihin, my loves, na meron siyang ibang reason kung bakit nangyayari to sa relationship ninyong dalawa. Pero my loves, may red flags eh. So, maaaring itong mga nangyayari, because they are ready, pabor sa kanila. Okay, let's see angels advice. Keep an open mind, my loves. Oh, new love. My loves, dito my loves, confirmation. Masasabi natin na pwedeng itong new love, a new person has stirred your romantic feelings. Ito, lumitaw na. Diba dito sa chariot natin, ma-overcome mo yan? Yes, pwedeng ma-overcome mo rin. Sabi natin, ikaw lang, you alone. Hindi itong, kasi confirmation na my loves, pwedeng ma-overcome mo to with the victory chariot card. And I also hear na obstacles to talaga, masasabi natin, kailangan mo dito na willpower, my loves. Focus on yourself. Dalawang focus card yung lumitaw dito. Pero dito, confirmation, my loves, na you have to let go this person. Maaaring married kayo, my loves. Because, kumbaga, dito, your soulmate may differ from your usual type and expectations. So, may tendency na hindi pa talaga kayo para sa isa't isa. And confirmation din, my loves, na the new person has stirred your romantic feelings. May darating pang bago, my loves. That's why ikaw ay pinagfo-focus sa pagiging committed mo sa iyong success. Dalawa kasi dito yung card natin. Ayan o, commitment and success sa hard work, my loves. Kasi mayroong bagong darating. At ito, kung siya yung ina-assume mong soulmate mo, my loves, keep an open mind. Maaaring ito talaga ay sabihin nating, kasi yung person mo, masasabi, pwede consider siya na hindi siya mag-e-effort para ayusin to eh. Tatanggapin na lang niya yung pain na mangyayari sa inyong relationship, my loves. Pero, ang totoo nun, andito siya, andito, my loves. Andito, kumbaga, katulad ng mga sinabi ko kanina, mag-focus ka, my love, sa iyong success. Maaaring ito din ay hindi lang basta third party. Meron ding kumonsinte sa gawaing to. Kaya, ipakita mo, my loves, yung success. And ito, sa pressure kasi, pwede din natin maasabi na dito sa patience and pressure,
huwag kang ma-pressure, my loves. Ang gustong ipahatid sa iyo ni spirits, hindi naman yung sabihin natin na dapat maging successful ka, pero habang nag-heal ka, my loves, wag mong isipin, kasi nandito nga yung victory card natin eh. Wag mo hayaan na habang araw na lang obstacles sa'yo yung pangyayari na yan sa love life mo. So, para mas matulungan ka mag-heal, mag-focus ka sa abundance and success mo, my loves. Pero I also hear na dito, masusurprise ka ng mga bagay-bagay, kaya ihanda mo ang iyong sarili. Okay, so let's pull our final card. Okay. It is important right now to take a step back and spend some time alone, my loves. Instead of placing your focus on another, now it is the time to give yourself, my loves. Ito nga. If ever, my loves, na kumbaga hindi mo kinakaya nangyayari na to, kasi parang dito papakawalan ka eh, or pinapakawalan ka ng person mo, nang dahil lang din sa sila ay sabihin nating nagkamali, napagod na. Pero my loves, yung mga ganyan na sabihin natin tinalikuran ka, masasabi natin hindi natin sure kung magiging successful itong third party na to, pero lalo na kung ito ay involved sa marriage, may karma din yun, my loves. Maaaring matagal kang makarecover dito, pero mag-focus ka, my loves, sa sarili mo. Spirits wants you to focus on yourself, kasi masyado ka nang sabihin natin nahihirapan doon sa, sabihin natin, obstacles talaga to sa'yo eh, yung idinulot sa'yo ng taong to. Okay, so my loves, I'm sending you lots of healing and light, and see you in my next one.